So welcome sa ating Morning Revival Preview. So muli, andito tayo sa Week 3. At ang schedule natin yan ay Week 3, Day 3. Amen. So magpapatuloy tayo dito sa topic natin na for this week, nandito tayo sa the maturity of the bride. Amen. So para sa ating mga Bible verses ngayon, James 5:7, Song of Songs 4:4. Therefore, be long-suffering, brothers, until the coming of the Lord. Behold, the farmer eagerly awaits the precious fruit of the earth, exercising long-suffering over it until it receives the early and late rain. Amen. So dito binanggit yung farmer. So yung pagbalik ng Panginoon ay merong kinalaman dito sa ganitong eksena, farmer. Sapagkat yung mga farmer, syempre pag nakapaghasik na sila, nakapagtanim na sila, yan yung panahon na nag-iintay na lang sila. At sa panahon ng pag-iintay, minsan nakakainip din. Kaya binanggit yung salitang long-suffering. Kailangan magtiis ka, magtiyaga ka na mag-intay. Hanggang dumating yung fruit, harvest time. So masaya na yan. Sa Song of Songs naman, marami mga paglalarawan dito. Katulad binanggit dito, your neck is like the Tower of David. So yung lieg, katulad ng Torre ni David, built for an armory. So minsan, ang hirap i-relate. Lieg ang pinag-uusapan, Tower of David ang pinag-uusapan, ngayon biglang sinasabi sa atin, ito ay katulad sa armory. Ano naman yung armory? Yung armory, yan yung pinaglalagakan ng mga sandata. Amen. 1,000 bucklers hung on it, all the shields of the mighty men. Amen. So, armory. So, among the armory, may tinatawag na bucklers. Okay? At may tinatawag na mga shields. No? So, ito yung mga balute, yung mga covering na ginagamit ng mga sundalo sa panahon ng labanan. Ito ay for protection. Amen. Okay, so magbabasa na ako. In James 5:7, James uses the illustration of a farmer eagerly awaiting with long suffering the precious fruit of the earth. The Lord Jesus is actually the real farmer, the unique farmer. As we are awaiting His coming, He, as the real farmer, is awaiting our maturity. Amen. So, ayan. Paglalarawan din. Nung binanggit yung farmer, okay, ang tunay na farmer ay ang Panginoon. Kaya nga yung unang parable sa Biblia, yun yung parable of the sower. No, ang ibig sabihin ng Panginoon ay dumating katulad ng isang sower, no, farmer, naghahasik. Okay, so ang kanyang ginawa ay naghasik siya. No, at hinasik niya ang binhi ng buhay sa atin. So tayo yung naging pananim ng Panginoon, di ba? At pagkatapos niyang naihasik, naghihintay siya ngayon ng maturity. No, siyempre yung mga halaman, pwede mong nakikita na lumalago na yan. Lumalago na yan. Maganda naman yun. Kaya lang, yung paglago niya, hindi yun ang ating kailangan. Ang kailangan niya ay maturity. Sapagkat sa panahon ng maturity, andyan na yung fruit. Diba? At yung fruit na mature na rin, pwede na siyang kainin. Pwede na siyang enjoyin. So tayo mga believers, ganyan. No, tayo ay katulad sa mga halaman na naihasik, no, ng farmer na ito, ang natatanging farmer na ang Panginoon. Kaya siya ngayon ay nasa isang posisyon na nag-iintay. Ano inintay niya? Maturity. No?
tayo ang magmamature. Okay? Para sa kanyang kasiyahan. Amen. So we may pray, Lord, come back quickly. However, he may say, my children, mature quickly. While you are awaiting my coming back, I am awaiting your maturity. Amen. Do you know why it has been nearly 2,000 years? I have not come back. The reason is that my people are not yet matured. Only your maturity can hasten my coming back. Parang dialogue siya. Sabi natin, Lord, come quickly. Sabi naman ng Panginoon, mature quickly. Sumasagot. Amen. So sinasabi niya, yung kanyang pagbalik na delay ng almost 2,000 years kasi yung kanyang bayan ay hindi pa gumugulang. No? Gumugulang. So, ang dahilan, okay, ng kanyang pagka-delay ay dahil ang kanyang bayan ay hindi pa gumugulang. Okay, so hinihiling dito na pabilisin ang ating maturity. So mga kapatid, pabilisin natin to. Minsan yung mga work mabagal. Kaya minsan sasabihin ng boss mo, bilisan mo. Pwede naman bilisan eh. So yung maturity, pwede siyang bilisan, no? I-hasten. You have to hasten your maturity. At sinasabi nga natin, ang maturity ay related sa eating and drinking. Eating and drinking of the Lord will result in maturity. Amen. It is a great help for us to realize that if we are serious about awaiting the Lord's coming back, we need to grow in life. Most Christians today view the Lord's coming in an altogether objective way, in a way that has nothing to do with our spiritual condition or spiritual growth. Their expectation is that one day the Lord will suddenly come and that His coming will have nothing to do with their maturity. So, tama naman to. No? So, mainam talaga na maintindihan natin na ang pagbalik ng Panginoon may kinalaman sa ating maturity. So, ibig sabihin nito, kung ganyan ang pananaw natin na para makabalik siya, dapat magkaroon tayo ng maturity. Meron tayo isang bagay na wino-work out. No, na workable naman siya. Ito ay ang maturity. Kaya importante makita natin to, magkaroon tayo ng realization na ang pagbalik ng Panginoon related sa ating maturity. So, maganda ito. Kasi sinasabi niya, marami mga believer na alam nila darating ang Panginoon. Alam nila yan. Okay? Pero para sa kanila, yung pagbalik ng Panginoon ay napaka-objective. Na pwedeng sabihin na nasa sa kanya yan eh. Kung kailan niya gustong bumalik o kailan niya ayaw pa. Parang yun yung concept ng objective. No? Parang nilalagay natin yung responsibility sa Panginoon. Kailan ka ba babalik? O kailan mo ba gustong bumalik? So parang ganon. Para tuloy ang sinisisi mo ay ang Panginoon. Kaya hindi siya bumabalik. Ayaw pa niya. O nadidelay siya. Pero siyempre, hindi naman tayo naniniwala ng Panginoon ay may ugali na nalilate. Kundi ang totoong dahilan, hindi pa tayo ready. Hindi pa tayo mature. Hindi pa natin na-reach yung situation na tayo ay full-grown. So, yun yung dahilan. Di ba? Kaya tungkol sa Lord's coming, maraming believer. Hindi nila nililink na yung pagbalik ng Panginoon ay related sa maturity. Hindi nila, wala silang ganyang klaseng consciousness. Naku, hindi pa siya bumabalik dahil hindi pa tayo mature. Ano to? Kasalanan natin to. Tayo dapat sisihin. So, marami walang ganyang concept.
Para sa kanila, ang Lord's coming is only depending on the Lord. No, anytime na gusto niyang bumalik, makakabalik siya. At kung ayaw pa niya, hindi naman siya bumabalik. So, hindi maayos na concept yung ganun. Ang magandang konsepto ay itong pinapakita sa atin na yung pagbalik ng Panginoon, related siya sa maturity. Amen. So today's reading, in Song of Songs 4:4, the Lord likens the seeking one's neck to the Tower of David. Hair signifies our will, and our neck also signifies our will. Those who are rebellious toward God in the Bible are called stiff-neck. Dito, yung pinag-uusapan dito, yung leeg. Leeg ng mga seeking ones na inihahalin tulad sa Tower of David. Okay? Tapos sinasabi niya, yung hair, okay, signifies the will. And our neck also signifies our will. So yung leeg ng believer ay tumutukoy sa kanyang will, sa kanyang gusto, sa kanyang pagpapasya. So una-una sinasabi rito, yung mga seekers, ang binabanggit dito, yung kanilang leeg. Tama naman, di ba? Kung nagsisit ka, naghahanap ka, parang haba ng leeg. Parang tore. Parang yung mga gansa, mga bibi, hahaba ng leeg niya. Okay. That is seekers. Pero ang pinaka-significance ng neck ay will. Okay. Okay. So yung mga, sa Biblia kasi, yung matitigas ang ulo, matitigas yung kanilang mga will, ay sinasagisag ng mga stiff-neck people. Mga tao matitigas ang leeg. Matitigas ang ulo niya pag matigas ang leeg. Ibig sabihin, hindi sumusunod sa Panginoon. Kaya ang ating will, dapat masupil ng Panginoon. Maging submissive siya, sumusunod siya. Then kung ganyan, ito ay hinahalin tulad sa Tower of David. Amen. Okay, so, a flock of goats. This is a Song of Songs too. A flock of goats appearing on the mountain shows the subduing of her will. And the Tower of David illustrates how strong her will is in resurrection. So yung will pala dito ay isang will in resurrection. Tapos binanggit naman dito yung kawan ng kambing. Okay. Ito naman yung pagsusupil sa ating will upang ito ay maging katulad ng Tower of David. No? So yung Tower of David, ito ay naglalarawan sa malakas na kapasyahan sa loob ng pagkabuhay na muli. So ibig sabihin, kung yung will ay nasubdue at ito ay nadala sa pagkabuhay na muli, ito ay malakas na will. Hindi mo kayang gibain, hindi mo kayang baguhin. Lalo na yung mga tao na ang kanilang will ay nasubdue na ng Panginoon. Ang ibig sabihin na nasubdue, yung hindi na nag-o-oppose yung kanilang will. Kasi yung will natin, importante ito, dapat ito naging masunurin na sa Panginoon. Hindi na siya kumukontra, hindi na siya lumalaban, hindi na siya sumusuhay, kundi na nasupil ng Panginoon. Kumbaga sa labanan, natalo na yung will natin. Amen. First of all, our will must be subdued. Then, it must be strong in resurrection. Amen. So yung una, yung will natin dapat masupil. Okay, madaig, matalo. Ma-overcome ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi na yan lumalaban. Kumbaga yung will na yan ay sumuko na sa Panginoon. Suko na ako, Panginoon. Hindi na kita babanggain. Hindi na ako susuway sa iyo. Hindi na ako kukontra. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. So yung aking pagpapasya ay nasupil mo na. So yan yung magandang will.
Amen. At pagkatapos nito, ito ay magiging malakas, madadala siya sa loob ng pagkabuhay na muli. The natural will must be dealt with. And then, we will have a resurrected will. Alam niyo kasi yung will ng tao pag natural yung will niya, matigas yun. Hindi yan sumusunod sa Panginoon. Pero pag yan ay nasupil na, nasubdue na ng Panginoon, yan ay magiging malakas na will sa loob ng pagkabuhay na muli. Yun ang pinakamainam. Hindi lang siya nasubdue, kundi nadala siya sa pagkabuhay na muli. At dahil nadala siya sa pagkabuhay na muli, ibig sabihin, dumaan na siya sa kamatayan. Sa pamamagitan ng kamatayan, yung natural na will, okay, ay na-terminate na. Yung matigas na will, na-terminate na ng kamatayan. No? At itong will ngayon ay naging resurrected will na. Kumusta yung will nyo? Matigas pa ba yan? Hindi ba yan sumusunod? No? Nagre-reklamo? Okay, lumalaban? Nakikipagtalo? Okay, hindi masubdue ng Panginoon? Ikaw ba nasusunod? Hindi naman ng Panginoon? Nako. So, yung mga ganyang will ay stiff neck. Stiff neck yan. Matitigas ang leeg. So, minsan nakikita ko din sa mga ilang kapatid na matitigas. Ibig sabihin ay mahirap kumbinsihin sa mga spiritual na bagay. Mahirap kumbinsihin na sumunod. Mahirap kumbinsihin na magpakababa. So, yan yung problema natin. Yan yung problema natin. Kaya, lumalaban ka pa sa Panginoon. Ang ating natural na buhay, kumukontra pa sa Panginoon. Ang ating natural na buhay, ayaw niya magdusa. Ayaw niyang tahakin ang landas ng pagdurusa, pagtatatuan ng sarili. Kundi, malakas pa siya. Malakas talaga. Kaya parang ano pa yan parang nakikipagbuno Panginoon. Kung minsan alam ng Espiritu niya, ito yung gusto ni Lord. Diba? Pero yung will niya matigas. Alam niya yung gusto ng Panginoon, alam niya yung ayaw ng Panginoon, pero yung will niya napaka-stubborn. So minsan ganyan. Minsan may mga tao na sumasalungat. Maski sa salita ng Biblia, sinasalungat nila. Ang tikas. So, ganun. So, recently, may mga ganyan nakausap ako. Minsan kaya lang naman ako pumapasok kasi involved yung salita. Gusto ko lang maipaliwanag na ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita na dapat ito yung gawin natin. Kaya lang yung will niya, hindi makasunod. Hindi makasunod. So, minsan marami kong mga ganyang klaseng encounter. Maski na sabi mo, ito ang salita, ito ang sabi ng salita, hindi nila masunod. Ang kanilang will ay stubborn. Bakit ganyan? Kasi kulang sa paglago. Alam niyo ba? Kaya tayo ganyan na sumasalungat sa gusto ng Panginoon, kulang ka sa maturity. Kulang ka sa maturity. So, kailangan pa na maraming pagtutuos sa buhay natin. Kaya yung mga matitigas, dumadaan pa sila sa mga matitigas na sitwasyon na inihanda ng Panginoon upang palambutin ang will natin. Naalala ko yung sinabi sa akin ng isang kapatid noon, hindi ka pwedeng maging mas matigas kaysa sa Panginoon. Mas matigas siya kaysa sa iyo. Ang ibig sabihin nun, wag kang lumaban. Huwag kang lumaban. No, kailangan humingi ka ng awa sa Panginoon. Humingi ka ng biyaya sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ako. Bigyan mo ako ng biyaya na madaig ko itong katigasan na ito.
Sabagat kung hindi yan natuos, yung mga will na yan na matitigas, hindi yan natuos sa pamamagitan ng ating pagdulog sa Panginoon, mapipilitan ng Panginoon na magsagawa ng mga bagay na kung saan susuko tayo. Kaya sinasabi ko, pinakamaganda yung early subdued kaysa late. Amen. Okay, so tuloy ko na yung basa rito. The crucified and subdued will is like a flock of goats standing on the mountain. But the resurrected will must be like the Tower of David, builded up as an armory. So may dalawang klaseng will. Yung isa katulad ng flock ng goats. Crucified and subdued yun. Okay. Yung isa naman ay katulad sa will na na-resurrect na. Ito ay katulad ng Tower of David na itayo na armory siya. Ibig sabihin, nandyan lahat ng mga sandata sa kanya. Sabagat sa panahon ng labanan, kailangan mo ng sandata. Hindi pwedeng wala yan. Amen. First, our will must be subdued. Then it will be resurrected like the Tower of David, the armory for the spiritual warfare. Alam niyo kasi minsan, tayo mga believer, lagi nasa labanan eh. Lagi tayo nasa labanan sapagkat naglilingkod tayo sa Panginoon. At sa panahon ng labanan, kailangan natin, okay, yung Tower of David. Bakit? Kasi andyan ang armory ng Diyos. Sapagkat ang pakikibaka laban sa kaaway ay nangangailangan ng armory. No? At mula sa armory, matustusan tayo ng tamang sandata ng pakikipaglaban. No? At madalas ang labanan na ito, hindi naman ganun ka-ofensiba, kundi meron tayong protection. Meron tayong protection laban sa kaaway natin. So, madalas ang labanan na ito ay isang labanan na kung saan kailangan mo lang ng protection. So, gano'n. Hindi naman siya, yung atake ng atake. Hindi ang kaaway ang umaatake. Tayo ay sumasalag lang. Kaya binanggit dito. Yung mga sandata doon sa armory ay mga panangga. Di ba? Siya ay baluti. Siya ay mga proteksyon laban sa pag-atake ng kaaway. Upang sa ganun, hindi tayo mapinsala. Amen. Amen. If our will has never been subdued by the Lord, it can never be a strong armory to keep all the weapons for spiritual warfare. All the weapons are mostly defensive, not offensive. Bucklers and shields are all for protection in order to stand. In spiritual warfare, we are not so much on the offensive as we are on the defensive, standing against all the devilish, subtle attacks of the enemy. So maganda yung sinabi rito. Kasi yun naman kaaway, natalo na yan eh. Nadurog na nga yan eh. Kaya lang umiiral pa kasi hindi pa naihagis sa dagat-dagatang apoy. Kaya may mga atake pa rin na nagagawa siya. Pero sabi dito, maganda, ang labanan talaga, hindi siya masyado sa offensive. Pag tinignan mo yung whole armor of God, I think mga 6 items, kung hindi ako nagkakamali. Isa lang ang offensive doon, yung sword. Sword of the Spirit, which is the Word of God. Lahat ay defensive na. Lahat ay protection. Lahat ay shield. No? Lahat ay bucklers. Nang ibig sabihin, sumasangga lang siya ng sumasangga. No? Nagko-cover lang siya sa shield. Kaya hindi siya natatamaan. So, ibig sabihin nito,
ang pakikibaka natin, nangangailangan na sandata. Nangangailangan din siya ng sandata. And mostly, ito ay for defensive. Defensive siya. Kasi, natalo na eh. Bakit mo pa aatakihin ang isang natalo na? Tiyanggahin mo na lang. At antayin mo na lang sa tamang panahon, ang isang ito na kaaway natin ay tatapusin. Hindi mo na siya kailangan tapusin muna ngayon. No, kailangan lang natin ay mag-intay sa tamang panahon na itong isang ito ay tatapusin talaga ng Panginoon. No? Pero dahil umiiral pa siya, ano gagawin natin? Defensive. So ang war ngayon is mostly defensive. Kailangan natin ng bucklers. Kailangan natin ng shield. At lahat ng ito ay meron kung ang iyong will ay in resurrection. Nasubdue na siya at nadala na sa resurrection. At ito ay nagpapatunay na isa ka ng mature na believer. May maturity ka na pag ganyan. So hindi ka na basta-basta sinisiklot ng kaaway. Matatag ka na. Amen. So, nandun pa rin tayo sa topic na maturity. Bakit sa panahon na ito, mahina tayo. Mahina tayo. Madali tayong matumba, madali tayong bumigay, madali tayong masaktan, sumusuko tayo. No, hindi tayo sumusunod sa mga kagustuhan ng Panginoon na alam natin. Matigas ang ating leeg. So lahat ng ito ay nagpapatunay na kulang tayo sa maturity. Amen. So, at least, yung iba kasi may mga ganyan tanong. Brother Danny, paano ba natin malaman kung mature tayo o hindi? O yan, ito na yung sinasabi ngayon. Sabi na. Di ba? Kung hindi ka mature, stiff-neck ka. Kung ikaw ay mature, okay, ang iyong leeg ay katulad sa Tower of David. So, madaling intindihin. Okay, namula doon sa sinasabi natin, stiff-neck, ang mga stiff-neck ay mga rebelde. Mga rebellious na tao yan. Doon sa ulumang tipan, yung mga Israelites, nung sila ay nag-o-oppose, nagre-rebelde sila. Di ba? Sinabi ng Biblia, ito mga ito ay mga stiff-neck people o rebelde. Di ba? Hindi sumusunod, reklamo, hindi mabigyan ng instruction, at sa loob ng work, hindi makasundo ang mga kapatid. Di ba? So, stiff-neck yan. Ibig sabihin, walang growth in life. Huwag tayo magtiwala. Okay, sa kakayahan natin maglingkod. Huwag tayo magtiwala sa galing nating umintindi ng mga spiritual na bagay. Huwag ka magtiwala na magaling ka magsalita. Hindi yan. Okay, ang pagsubok, okay, sa maturity ay kung nasubdue na yung will mo at naging resurrected na yan. So, yan yung gauge na bantayan natin. Okay, so, kumusta kayo? Kumusta kayo? Nasa subdue na ba kayo? Kayo ba ay pumapalag? Ibig sabihin, hindi pa kayo matured. Stiff-neck pa. Amen. So maganda yung church life kasi. Sapagkat sa church life, nasusubukan kung ano ang condition natin. Kung wala ka sa church life, hindi mo malalaman yung condition mo. Probably, bibilib ka pa sa sarili mo. Pero kapag ikaw ay nadala sa buhay eklesiya, ma-expose ka kung ano ka. Yan ang maganda. Pero huwag ka susuko. Sapagkat ang buhay eklesiya, gagamitin din niya ng Panginoon upang tayo ay i-transforma. Lumago sa buhay, maging matured. Amen. Amen. Most of the items of the armor mentioned in Ephesians 6 are also defensive. Therefore,
There is really no need for us to fight. The Lord has won the battle already. Amen. So sinabi ko nga ito. Lahat ng mga sandata dito sa armory ay defensive. No, nang ibig sabihin, wala ka namang gagawin para tuusin o talunin pa si Satanas. Ang paraan ng pagtutuos natin ay on the defensive side. Pero may isang offensive. Yan yung word. Mag-pray read ka na lang. Gamitin mo ang salita, okay, upang atakihin si Satanas. Yan yung word. At yan ay ginawa ng Panginoon. Inatake niya si Satanas gamit ang salita. Amen. Amen. Okay. We simply need to stand and resist all the enemy's attacks. The bucklers and the shields that protect us against the arrows of the enemy are kept in this tower, which is the subdued and resurrected will of the Lord-seeking one. This is the real maturity in life. So, naintindihan ba natin ito? Naintindihan ba natin na sinasabi rito? Okay. Yung ating sandata ay nasa armory. At ang armory ay yung Tower of Babel. Tower of David. Kasi pag tower, kasi alam ko Babel. The Tower of David. Okay. Na ito ay tumutukoy sa ating will. Sa ating will. Na nasupil at nadala sa pagkabuhay na muli. Kapag ganyan, ang will mo, okay, meron kang armory. At itong armory ito ay ang pinanggagalingan ng ating mga panangga at proteksyon laban sa kaaway. So, yun yung sinasabi sa atin dito. Dahil magiging matagumpay ka. Magiging matagumpay ka. Ibig sabihin, hindi ka madaling pasukan ng kaaway. Talunin ng kaaway. Hindi madaling pumasok upang igupo ka. Minsan dumadating sa ang panahon, nakikita ko may mga kapatid na ginugupo sila ng kaaway. Hindi nila alam yung labanan. Ang alam nila, nasa emotion sila. No? At dahil diyan, sila ay lumalaban. Hindi sa kaaway, sa mga kapatid. Kaya malinaw na pinapakita sa atin dito. Dito ang liwanag na nakita ko, yung sinasabi niya na kapag wala kang Tower of David, ang meron ka ay stiff neck. At ang stiff neck, tumutukoy sa mga taong rebelde. Rebelde siya. At ang rebelde ay mga taong hindi submissive. Hindi submissive. Diba? So, kung ite-trace ninyo yung history ng mga Israelites sa Lumang Tipan, no, pinili ng Diyos ang kanyang deputy authority, si Moses. Dapat pakinggan lang nila si Moses. Sapagkat si Moses ay itinalaga ng Diyos bilang kanyang otoridad sa gitna ng mga Israelites. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Nagre-rebelde sila. Hindi sila nagpapasakop. Mareklamo sila. Marami silang murmurings, reasonings. And eventually, they are called the stiff-necked people. Kaya wala silang sandata. Open na open sila sa atake ni Satanas. Kaya ayun, ang nangyayari. Walang protection. Na-atake ni Satanas. Ang kanilang kaisipan ay na-atake. Ang kanilang damdamin na-atake ng kaaway. Walang protection. Tapos, bandang huli, yung will nila, okay, sumasalungat. Walang protection. Okay. Wala silang tower. Ang meron sila stiff neck. Tigas ng leeg. Amen. Sorry. Binabasa ko to at ito ang sinasabi ko. Amen. Amen. Okay, so, ang unsubdued will is
On the one hand, stubborn. On the other hand, weak. When the enemy comes, the stubborn, unsubdued will always make an unconditional surrender. We all know this by our own experience. Lahat tayo dumaan dito. Lahat tayo dumaan dito. Kapag dumating ang masamang isa, hindi mo alam yan eh. Minsan eh. At si Satanas kasi, umaatake yan. Hindi mo alam na si Satanas yan. Kapag dumating ang kanyang pag-atake, na naaapektuhan tayo. Bakit ganito yung mga kapatid? Bakit wala silang pag-ibig? Bakit wala silang pag-unawa? Bakit ganito sila? Bakit ganyan sila magsalita? Di ba? Bakit parang ganyan sila mag-isip? So, ano ka na nun? Delikado ka na nun. Delikado. Kasi kung tutuusin, kung meron kang proteksyon, ano man ang mangyari, hindi ka naaapektuhan. Oh, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Maging sa kapaligiran na ito, mamahalin pa rin kita. Palakasin mo lang ako, Panginoon. Yan ang mahalaga sa akin. Iba talaga eh. Iba yung merong tower eh. Iba yung walang protection. Wala kang tower, wala kang armory, wala kang bucklers, wala kang shield. Kaya lahat ng ito nangyayari kasi kulang tayo sa growth in life, kulang tayo sa maturity. Kaya ganyan kahalaga ang maturity. Lalo sa panahon na ito. Sa panahon na to. Ang tibay mo dahil sa maturity. Amen. So, marami mga kapatid, nakita ko, andyan pa din. May maturity. Dumaan sa mga, sa mga tribulation. Di ba? Andyan pa din. Dumaan sa kapighatian, andyan pa rin. Hindi nagreklamo sa Diyos, andyan pa rin. Hindi nagrebelde sa Diyos, andyan pa rin. Kaya mga kapatid, ang maturity ay isang bagay na kailangan natin para sa pagbabalik ng Panginoon. At itong maturity ay protection natin sa panahon na ito. Sapagkat huwag kang babagsak. Kasi pag bumagsak ka, ma-eliminate ka. Sino ang mga na-eliminate? Alam mo, eliminate? Na-i-echepuera dahil bumabagsak. So, ganun. Kaya, ang maturity, mahalaga sa panahon na ito. Hindi lang siya related sa Lord's coming, ito ay isang protection natin sa panahon na ito. Upang manatili tayo na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Okay, so ang matalo ay may sasantabi. Kaya kailangan mandaraig ka. Madaig mo. Okay, ang kapaligiran, madaig mo lahat ang mga tukso, madaig mo ang mga atake ng masamang isa upang tayo ay manatili. Amen. 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 Okay, so, but if we have a submissive will, a will that has been subdued like a flock of goats on a mountainside, our will is expressed like a tower of David. When the enemy comes, our will is like the tower of David that holds all kinds of weapons against his attacks. Amen. So, overcomer yan. So, hindi na siya kayang ibaksak pa ng kaaway. Matibay talaga siya. Protektado siya ng lahat ng klaseng weapon kasi meron siyang armory. Kaya hindi siya kaya. At ito ay isang
kahayagan na siya ay mature. Meron siyang tamang gulang sa harapan ng Panginoon. So the secret of maturity of the seeking one in Song of Songs 3 is that her will has been completely subdued and resurrected. So dito sa MR natin, ang binigyang pansin ay ang will. Ang will natin. Okay, nawa yung will natin ay masubdue ng Panginoon. Maging ano siya, isang will na sumusunod sa Panginoon, tumatahak sa landas ng Panginoon, nang walang anumang murmurings, reasonings, kundi napaka pliable. So sa English, pliable. Ibig sabihin, adjusted na siya sa Panginoon. Amen. Lord Jesus, salamat pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na kailangan namin ng isang will, isang pagpapasya, Panginoon, na napasuko mo na, isang pagpapasya na nasupil mo at nadaig mo na. Panginoong Jesus, nawa gawin mo kami mga tao na magkaroon ng kagulangan upang sa ganon, Panginoon, magkaroon kami ng leeg na katulad ng Tore ni David, isang lugar na siyang pinagtataguan, pinanggagalingan ng lahat ng sandata, katulad ng mga Panginoon, katulad ng mga panangga, Panginoon, katulad ng mga proteksyon laban sa masamang isa. Panginoong Jesus, salamat sa mensaheng ito. Pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na kami ay gumulang sa pamamagitan ng paglago ng buhay. Amen. Amen.